Sa isang akademya kung saan ang mga estudyante ay nag-a-awaken ng mga kapangyarihan, isang napakalaking haligi ng gininto ang liwanag ang biglang sumabog paitaas, hudyat ng isang awakening na napakatindi kaya nagsimulang magpanik at magulantang ang buong katawan ng mga estudyante. Sa pinakasentro ng lahat ng ito ay si Xu Xiaoqing, ang pinaka-inaabangang henyo ng paaralan, dahilan upang magtaka ang ibang mga estudyante kung tumatanggap ba siya ng isang advanced tier class. Ngunit alam ng isa sa mga instruktor na mas higit pa ito roon. Isa itong senyales na sa wakas ay nagsisimula ng bumalik ang swerte ng kanyang akademya, habang ang mismong liwanag ay nagsimulang magsama-sama at humubog sa isang napakagarbo at masalimuot na banal na espada, na bumaba mismo sa naghihintay niyang kamay. Pagkatapos, isang literal na anghel ang lumitaw sa kanyang likuran habang hawak ang kaparehong sandata, na nagpapatunay sa nagulat na karamihan na isa itong maalamat na klase na may pinakamataas na antas ng banal o holy attributes. Pagkatapos ay opisyal itong inanunsyo bilang isang epic tier serif na may soulbound sword of holy light. Ang buong anyo ng serif na ito ay tuluyang nagpakita, maraingal na lumulutang sa ibabaw ng bakuran ng akademya, na nagdulot ng matinding kaguluhan at kasabikan sa buong estudyantehan habang sila ay naghiyawan para sa kanilang diyosa ng campus. Kahit ang residenteng cool guy ng paaralan ay napilitang aminin na ang isang epic tier class ay isang napakalaking bagay. Nagsimula ang lahat ng ito 300 taon na ang nakalipas, nang bigla na lamang lumitaw mula sa kawalan ang mga misteryosong spatial vortices. Mula sa mga lihim na dimensyong ito ay nagsilabasan ang napakalalakas na halimaw, na nagdala sa buong mundo sa kaguluhan at kapahamakan. Ngunit ang kalamidad na ito rin ang naging dahilan ng ebolusyon ng sangkatauhan. Nagkamit ang mga tao ng kakayahang mag-awaken ng mga klase, na nagbigay sa kanila ng kakayahang mag-level up at matuto ng iba't ibang kasanayan upang sa wakas ay makalaban sa walang katapusang mga kawan ng mga halimaw. Sa kasalukuyan, ang pakikipaglaban sa mga nilalang na ito ay bahagi na lamang ng normal na takbo ng mundo para sa mga taong may kapangyarihan. Ang mga klase ay nahahati sa 5 antas, mula sa pinakapangkaraniwang basic tier hanggang sa maalamat na epic tier. Gayunpaman, may mga bulong-bulungan tungkol sa mga hindi pa kilalang nakatagong klase na umiiral pa sa mas mataas na antas kaysa rito. Samantala, isiniwalat ng ating tunay na pangunahing karakter na isa siyang transmigrator na matagal nang nangunguna sa mga pagsusulit bilang paghahanda para sa araw na ito. Habang opisyal na binabati ng principal si Xu Xiaoqing bilang kauna-unahang nakatanggap ng epic tier awakening ngayong taon, mapagkumbaba niyang tinanggap ang papuri at nangakong ipagpapatuloy ang kanyang pagsisikap. Gayunpaman, ibang kwento ang ipinapakita ng mayabang na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay naglalakad palayo, dahil iniisip niya kung paano niya sa wakas malalampasan ang nangungunang estudyante ng paaralan na si Wei Xiao. Ang damdaming ito ay sinasang-ayunan din ng karamihan, na umaasang sa wakas ay may makakapagpababa sa kanyang ere. At perpekto ang tiyempo dahil agad na tinawag ng principal si Wei sa entablado. Dahil dito, nagsimulang magbulungan ang ibang mga estudyante, sinasabing hindi garantiya ang pagiging matalino sa akademya upang makakuha ng magandang klase. Ngunit ang principal naman ay halos nagdarasal na makakita pa ng isa pang epic tier awakening upang tuluyang mailagay sa mapa ang kanyang akademya. Nang magsimula ang awakening, agad na nilamon si Wei ng isang napakalaking pagsabog ng kapangyarihan. Ngunit sa halip na isang palabas ng banal na liwanag, nagsimula ang kanyang awakening sa isang malakas na dagandong ng kidlat, na sumabog palabas bilang isang napakalawak na shockwave, na higit na mas malaki kaysa sa ipinakitang awakening ni Xu Xiaoqing kanina. Nang maglaho ang gininto ang liwanag, ang buong kalangitan ay naging madilim at mabagyo. Kasabay nito, isang nakakatakot na skeletal lich ang lumitaw na nakalutang sa ibabaw ng bakuran ng akademya. Sinundan ito ng isang buong hukbo ng mga multong kalansay na tila unti-unting humuhukay at humihila sa kanilang mga sarili papasok sa realidad. Dahil dito,
Halos hindi mapigilan ng principal ang kanyang kasab-ikan, kumbinsidong isa itong pambihira at natatanging phenomenon. Ngunit si Xu Xiaoqing ay nakaramdam ng matinding takot dahil sa nakakapanindig balahibong lamig na nagmumula sa mga phantom na nilalang. Samantala, ninanamnam ni Wei ang rumaragasang pagtaas ng kanyang madilim na kapangyarihan habang ang magulong enerhiya ay nagsimulang magsama-sama at bumuo ng isang napakalaking kulay ubeng vortex sa itaas niya. Ang lahat ng umiikot na madilim na enerhiyang iyon ay unti-unting nagsimulang magsiksikan sa isang punto sa kanyang harapan, hinihigop ang bawat patak ng tila pang-apokaliptikong kapangyarihan patungo sa isang nag-iisang sentro. At doon ito tuluyang nagpakita. Ang kanyang soulbound weapon. Isang pala. Isang mukhang karaniwan at simpleng pala. Nasalo niya ang kagamitan habang litong-lito sa napaka-anticlimactic na kinalabasan ng lahat. Pagkatapos nito, opisyal na inanunsyo ng principal na ang kanyang na-awaken ay isang hidden class, undead summoner with a shovel. Ang buong estudyantehan ay natigil ang lahat. Tahimik silang nakatitig habang pilit inuunawa ang kanilang nasaksihan. Pagkaraan ng ilang sandali, sabay-sabay silang sumabog sa tawanan. Pinagtatawanan nila ang dating nangungunang estudyante dahil sa pagkakaroon ng isang klase na para raw sa paglalaro sa buhanginan. Samantala, si Xu Xiaoqing ay nakangiting nakamasid mula sa karamihan, kumbinsidong sa wakas ay siya na ang nagwagi sa kanilang matagal ng tunggalian. Kahit si Wei Xiao ay hindi makapaniwalang ang napakalaking pagpapakitang iyon ng kapangyarihan ay nauwi lamang sa isang gamit panghalaman, kaya binaliwala niya ang lahat ng pangungutya at agad na binuksan ang kanyang status window upang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Doon niya natuklasan na mayroon siyang isang SSS rank talent na tinatawag na Immortality, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang walang limitasyong magpatong o magdagdag ng mga summon sa pamamagitan ng muling pag-aaral ng mga skill. Napagtanto niya na habang ang mga ordinaryong summoner ay karaniwang nakakakuha lamang ng isang alagang nilalang o summon, ang kanyang hidden class ay nagbibigay daan upang makabuo siya ng isang buong hukbo. Dahil dito, muli niyang pinag-isipan ang tungkol sa pala, at naisip na malamang ay mas espesyal ito kaysa sa itsura nito. Mabilis niyang sinuri ang impormasyon ng sandata at nalaman na isa pala itong sealed weapon na nagbibigay ng karagdagang gantimpala tuwing inililibing niya ang mga natalong kalaban. Agad niyang pinagdugtong-dugtong ang mga piraso ng impormasyon. Ang pagpatay sa mga halimaw ay nagbibigay ng experience. Ang paglilibing sa kanila ay nagbibigay ng karagdagang loot. Isa itong halos perpektong sistema. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng higit pa, inistorbo siya ng principal at hiniling na ipakita niya ang skill na naging dahilan ng napakalaking phenomenon na iyon. Kaya naman sumunod si Wei. Ginamit niya ang kanyang kauna-unahang undead summoning skill habang bumubulwak ang madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang napakalaking kulay ubeng magic circle ang sumiklab sa lupa sa kanyang harapan. Mula sa tila pang-apokaliptikong kapangyarihang iyon, unti-unting may umangat na nilalang. Isang kalansay. Isang napakasimple at napakapangkaraniwang mukhang kalansay. Dahil dito, tuluyang natigilan ang principal nang mapagtantong ang ipinatawag ni Wei mula sa napakalaking pagpapakitang iyon ng kapangyarihan ay ang pinakamahinang uri ng undead monster. Habang pilit pa ring inuunawa ang lahat ng nangyayari, marahang tinapak ng principal ang kalansay upang masuri ito. Ngunit sa mismong sandaling mahawakan niya ito, agad na gumuho ang buong kalansay at naging isang tambak ng mga buto. Dahil dito, muling sumabog sa tawanan ang mga tao sa paligid. Walang tigil nilang kinutya si Wei dahil sa kanyang nakakatawang summon na tila napakahina at walang silbi. Ngunit ngumiti lamang si Wei Xiao, na tila walang pakialam sa pangungutya ng iba. Kalmado niyang ipinaliwanag na maaaring mahina ang isang kalansay kung mag-isa lamang ito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at muling ginamit ang parehong skill. Sa isang iglap,
Dose-dose ng kulay ubeng magic circles ang sabay-sabay na lumitaw sa buong paligid. Dahil dito, tuluyang natulala ang principal habang nagsisimulang gumapang palabas ang mga kalansay mula sa bawat isa sa mga magic circle na iyon. Tumayo si Wei sa gitna ng kanyang patuloy na lumalaking hukbo at napagtanto ang tunay na lakas ng kanyang klase. Hindi ito nakasalalay sa kalidad. Nakasalalay ito sa dami. Pagkatapos ay hinamon niya ang principal na harapin ang kanyang bagong tatag na hukbo ng mga undead. Sa puntong iyon, ang buong larangan ay napuno na ng kanyang mga kumikinang na undead minions, na pawang naghihintay lamang ng kanyang mga utos. Tuluyang natigilan ang mga nakamasid. Hindi nila maintindihan kung paano niya nagawang magpatawag ng ganoon karaming undead ng sabay-sabay. Maging si Xu Shaoqing ay napagtanto na ang kanyang klase ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng malalakas na individual na summon. Ito ay tungkol sa napakalaking bilang ng mga ito. Samantala, halos hindi maitago ng principal ang kanyang kasiyahan. Kumbinsido siyang epekto ito ng isang nakatagong talento at inamin niyang sa kabila ng nakakatawang usapin tungkol sa pala, napakaliwanag ng kinabukasan ni Wei. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Wei na paalisin na ang kanyang hukbo upang tuluyan na nilang matapos ang seremonya. Sa isang simpleng kumpas ng kamay, pinawala ni Wei Xiao ang buong hukbo ng mga kalansay, na tila naglaho lamang sa manipis na hangin. Ngunit mas malalaki na ang kanyang iniisip. Naalala niya ang skeletal dragon na nakita niya sa kanyang awakened vision. Makalipas ang ilang oras, nang tuluyan ng hamupa ang kasab-ikan sa akademya, opisyal nang tinapos ng principal ang seremonya at binati ang lahat ng bagong awakened na estudyante. Pagkatapos ay inanunsyo niya na kinabukasan ay pupunta ang lahat sa isang beginner's dungeon upang mag-level up. Pabor na pabor dito si Wei, lalo na dahil may magagandang gantimpala at benepisyo para sa mga estudyanteng magpapakita ng mahusay na performance. Kaya naman nang magsimula ng magsiuwian at magkawatak-watak ang mga estudyante, nagsimula rin ang mga eksena pagkatapos ng seremonya. Unang lumapit ang isang blondeng lalaki kay Xu Shaoqing at sinubukang magpasikat gamit ang kanyang mataas na ranggong klase. Ngunit agad siyang binara ni Xu Shaoqing at sinabihang umalis sa kanyang daraanan. Dahil nakita na niya si Wei. Agad niya itong tinawag. Lumingon naman si Wei, na tila walang anumang reaksyon sa biglaan niyang atensyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Xu Shaoqing at agad siyang hinamon na tapusin na ang kanilang tunggalian sa loob ng dungeon. Ngumiti lamang si Wei at pumayag sa hamon. Casual pa niyang sinabi na malamang ay matatalo rin siya. At syempre, lalo lamang nitong pinainit ang ulo ni Xu Shaoqing, na halos magngit-ngit sa galit dahil sa kanyang labis na kumpiyansa. Ang blondeng tagahanga na iyon ay agad na nawalan ng kontrol sa galit para kay Xu Shaoqing. Mabilis niyang ipinatawag ang sarili niyang banal na espada at nagbantang ipagtatanggol ang kanyang karangalan. Galit niyang sinabi na babaliin niya ang mga binti ni Wei upang hindi man lang ito makapasok sa dungeon kinabukasan. Ngunit agad siyang pinatigil ni Xu Shaoqing. Iginiit niyang siya mismo ang tatalo kay Wei sa patas na laban. Dahil dito, napaatras ang lalaki, ngunit hindi bago magbigay ng isa pang babala kay Wei Xiao. Sinabi niyang mas mabuting ipagdasal ni Wei na hindi sila magkita sa loob ng dungeon. Mas lalo pa niyang pinatibay ang kanyang banta nang sabihin niyang ipapahiga niya si Wei sa kama ng ospital sa loob ng 1 buwan. Ngunit ngumisi lamang si Wei bilang tugon at casual na sinabing malaya itong subukan kung gusto nito. Kinabukasan, ang lahat ng estudyante ay opisyal na dinala sa testing facility. Dumating sila sa isang napakalawak na trial ground kung saan papasok sila sa kanilang kauna-unahang dungeon. Punong-puno ng kasab-ikan ang mga estudyante habang pinag-uusapan ang 3 magkakaibang secret realms na matatagpuan sa lugar na iyon. Labis silang nasasabik para sa kanilang unang dungeon run.
Ngunit mabilis nilang naalala na hindi pa sila pinapayagang pumasok sa mas mahihirap na lugar. Sa ngayon, ang tanging maaari nilang pasukin ay ang beginner-level wild grasslands, na nagsisilbing panimulang dungeon para sa mga bagong awakened. Bago pa man magsimula ang dungeon, isang lalaking mukhang seryoso at matapang ang lumapit upang hamanin si Xu Xiaoqing. Tinanong niya kung balak ba nitong bumuo ng party o grupo para sa pagsubok. Ngunit agad na kinumpirma ni Xu Xiaoqing na mag-isa lamang siyang papasok. Dahil dito, nagpa siya rin ang lalaki na magsolo. Ayon sa kanya, nais niyang tiyaking walang magiging pagdududa sa kanyang tagumpay laban sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang instructor ang kumuha ng megaphone upang makuha ang atensyon ng lahat para sa orientation o briefing. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran para sa 8 oras na trial. Sinabi niya na ang sino mang makaaabot sa level 3 ay makatatanggap ng karagdagang puntos sa pagsusulit. Dahil dito, agad na naging masigla ang buong estudyantehan, sabik na simulan ang pag-level up at pagkuha ng experience. Pagkatapos ay idinagdag ng instructor na mayroon ding karagdagang puntos para sa mga makakapatay ng elite monsters at boss monsters. Dahil dito, ang simpleng trial ay agad na naging isang tunay na kompetisyon sa pagitan ng mga estudyante. Matapos maipaliwanag ang mga patakaran, tuluyan nang bumukas ang napakalaking portal patungo sa Wild Grasslands Dungeon. Dahil dito, agad na nagunahan ang buong estudyantehan sa pagpasok, desperadong makakuha ng mga unang kill at mauna sa pag-level up. Samantala, nanatiling kalmado si Wei Xiao at hindi man lang humanga sa kanilang pagmamadali. Tahimik lamang siyang naghintay bago tuluyang tumawid sa portal. Napagpasyahan niyang maglaan na rin ng kaunting seryosong pagsisikap sa pagsubok na ito. Pagpasok niya sa dungeon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa sa loob ng isang tila payapa at malawak na damuhan. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang ang lahat ng kalahok ay ipinakalat sa iba't ibang panimulang lokasyon sa buong mapa. Biglang may narinig siyang kakaibang kaluskos mula sa matataas na damo. Agad siyang napalingon at nakita ang isang prairie marmot, isang halimaw na itinuturing na pinakamahina sa buong lugar. Ngunit bigla na lamang ibinuka ng munting nilalang ang bibig nito at nagpakawala ng isang napakalakas at matinis na sigaw. Tumama kay Wei ang sonic attack ng buong lakas. Sa sobrang sakit, halos mawalan siya ng ulirat at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Bago pa siya tuluyang makabawi, nagsimulang magliwanag ang katawan ng prairie marmot. Sa isang iglap, sumugod ito ng may nakakagulat na bilis. Malakas itong bumangga sa dibdib ni Wei at tuluyang nawala ang kanyang hininga dahil sa lakas ng tama. Habang sinusubukan niyang makabawi mula sa sunod-sunod na pag-atake, biglang ibinuka ng munting halimaw ang mga panga nito sa mismong harap ng kanyang mukha. Tuluyang nabigla si Wei Xiao sa pag-atake ng mabalahibong munting halimaw. Sa kanyang gulat, kumapit ang prairie marmot sa kanyang mukha ng may nakakagulat na bangis. Napilitan siyang piliting alisin ito habang sumisigaw tungkol sa kapal ng mukha ng nilalang na tambangan siya ng ganoon. Pagkatapos ay nagpasya siyang hindi niya palalampasan ang kawalang-galang na iyon. Agad siyang nagpakawala ng isang mabilis na sipa. Lumipad ang nakakagulat na matibay na maliit na nilalang at gamulong ng paulit-ulit sa damuhan. Doon niya napagtanto na para sa isang starter monster, delikado pala talaga ang halimaw na iyon. Kaya nagpasya siyang tigilan na ang paglalaro at maging seryoso. Ginamit niya ang kanyang undead summoning skill sa unang pagkakataon sa isang tunay na labanan. Sa isang iglap, napalibutan ang kawawang prairie marmot ng isang buong pangkat ng mga kalansay na nakasuot ng mahahabang balabal. At doon niya natuklasan na hindi lamang mga skeleton warrior ang kaya niyang ipatawag. Nakapagpatawag siya ng 20 tier 0 skeleton mages, na lahat ay handang gumamit ng fireball. Sa isang utos lamang,
inatasan ni Wei ang kanyang 20 skeleton mage na pakawalan ang kanilang buong lakas laban sa munting halimaw. Agad silang nagpakawalan ng napakaraming fireball. Ang mga naglalagablab na bowl ang apoy ay sabay-sabay na tumama at nagsanib sa isang napakalaking pagsabog. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang kawawang prairie marmot. At ganoon na lamang kabilis. Tuluyan itong nabura mula sa pag-iral. Ang maliit nitong espiritu ay marahang lumutang palayo mula sa lugar ng pagsabog habang natanggap ni Wei ang kanyang gantimpala. Kabuuang 10 experience points lamang. Dahil dito, agad siyang nadismaya. Napagtanto niyang kung ganoon lamang kaliit ang nakukuhang experience, magiging napakahabang proseso ang pag-abot sa level 3. Ngunit sa kanya naalala ang isang mahalagang bagay. Mayroon siyang isang buong hukbo ng undead na naghihintay lamang sa kanyang mga utos. Kaya agad niyang itinakda ang kanyang mga minion sa free attack mode. At sa isang simpleng utos, ipinag-utos niya sa kanila na lipulin ang bawat halimaw na makita nila sa buong paligid. Samantala, sa isang ganap na ibang lugar, isang formal na pagpupulong ang isinasagawa habang ang ilang opisyal ay nag-uusap sa harap ng isang tukor ng tsaa. Doon isiniwalat na ang dungeon trial ay hindi lamang isang simpleng pagsusulit para sa mga estudyante. Isa rin itong kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang akademya. Habang nagtatanong ang isang opisyal kung may pagkakataon ba talagang manalo ang kanilang akademya, agad namang sumang-ayon ang isa pang opisyal sa kumpiyansang tono. Sigurado siyang mangangibabaw ang mga estudyante ng kanyang akademya sa trial. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang karibal na ang kanilang paaralan ay nakapagluwal ng isang makapangyarihang estudyanteng may epic tier class. Doon ngumiti ang unang opisyal at ibinunyag na ang kanyang paaralan ay hindi lamang may isang estudyanteng may epic tier class. Mayroon din silang isang estudyanteng nag-awaken ng isang hidden class. Sa sandaling marinig iyon, halos mabulunan sa iniinom na tsaa ang karibal na opisyal sa sobrang pagkabigla. Napaluwa siya at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tuluyan siyang natigilan at agad na humingi ng kumpirmasyon kung totoo nga ba ang impormasyong iyon. Ngunit ngumiti lamang nang may kasiyahan ang opisyal. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pananabik habang iniisip niya ang kanyang mga natatanging estudyante na nangangaso ng mga elite monster sa loob ng dungeon. Agad na nakita ang epekto nito nang magsimulang bumaha sa kanyang paningin ang mga passive experience notifications mula sa iba't ibang direksyon. Ang lahat ng libreng experience na iyon ay mabilis na naipon at tuluyang nagtulak sa kanya sa susunod na antas. Sa isang iglap, isang marangyang epekto ng level up ang lumitaw habang umaabot siya sa level 2. Kasabay nito, isang system window ang sumulpat upang gawing opisyal ang kanyang pag-level up at batiin siya sa napakadaling pagkuha ng experience. Dahil dito, labis ang kanyang kasiyahan. Napagtanto niya na ang ganitong uri ng passive experience gain ay halos hindi patas sa sobrang lakas nito. Palibhas ay mas kumpiyansa na ngayon, inilabas niya ang garapon ng corpse oil, handang subukan ang isa pa niyang nakuha bilang gantimpala. Matapos niyang ibuhos ang kakaibang kulay ubing malapot na likido sa kanyang kamay, agad siyang nakatanggap ng notification. Nadagdagan ang kanyang mga stats. Nang makitang talagang gumagana ito, nagkaroon siya ng mapagimbot na ngiti. Nagpa siyang gumamit pa ng mas marami. At sa halip na kaunting pahid lamang, nagsimula siyang pairan ang buong katawan ng corpse oil. Paulit-ulit niyang inilalagay ito sa kanyang sarili, habang patuloy na nag-iipon at nagsasapa patong ang all stats buff ng paulit-ulit. Samantala, ang isa pang nangungunang estudyante na si Chin Hao ay labis na namangha sa napakalaking pagtaas ng stats na ibinigay ng corpse oil. Kahit pansamantala lamang ang epekto nito, alam niyang napakasobra ng mga bonus na iyon para sa isang mababang level na manlalaro. Dahil dito, nagpasya siyang maghanap pa ng mas maraming halimaw na maaaring ilibing upang patuloy niyang mapakinabangan ang sistemang ito ng pag-farm.
Ngunit hindi nagtagal ay naputol ang kanyang kasiyahan. Sunod-sunod na notifications ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Isa-isang nawasak ang kanyang mga skeleton mage. Nalito siya sa nangyayari at agad na lumingon upang alamin kung ano ang posibleng pumapatay sa kanyang hukbo. Doon niya nakita ang isang napakalaking baboy ramo na may mga sungay. Walang kahirap-hirap nitong pinupunit at winawasak ang kanyang mga summon na para bang wala silang anumang laban. Agad itong kinilala ng sistema bilang isang level 3 elite monster. At doon niya naunawaan kung bakit napakabilis na bura ang kanyang mga minion. Napagtanto ni Chinhao na ang kanyang hukbo ng undead ay nakapili ng kalabang lampas na lampas sa kanilang kakayahan. Nang mawala ang mga summon na humaharang dito, naging malaya ang daraanan ng galit na halimaw. Nagpakawala ito ng isang malakas at mabangis na dagandong. Pagkatapos ay ibinaba nito ang ulo nito at buong lakas na sumugod ng diretso kay Chinhao. Nang matiyak ng halimaw ang target nito, buong bilis itong sumugod pasulong, handang durugan si Chinhao. Agad na kumilos si Chinhao, na pagtantong opisyal nang natapos ang kanyang madali at komportableng araw ng pagfa-farm. Ngunit sa isang iglap, nalampasan ng dambuhalang baboy ramo ang pagitan nila. Nagpakawala ito ng isang nakabibinging dagandong habang walang awang sumusugod patungo sa kanya. Dahil sa matinding panganib, agad na naglabas si Chinhao ng isang mahiwagang depensa o barrier, umaasang kahit paano ay mapipigilan nito ang pag-atake. Ngunit hindi iyon nangyari. Parang basang papel lamang na nailasutan ng elite monster ang kanyang depensa. Sa lakas ng banggaan, tumilapon sa ere ang maraming buto. Doon lamang nakita kung ano talaga ang nangyari. Ginamit ni Chinhao ang kanyang mga natitirang summon bilang panzanggalang. Ang kanyang mga skeleton ang sumalo sa nakamamatay na pag-atake. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Alam niyang kung hindi dahil sa mga kalansay na iyon, malamang ay matagal na siyang napuruhan o tuluyang natalo. Ngunit dahil nakataya na rin ang kanyang pride, nagpa siyang lumaban ng seryoso. Muli siyang nagpatawag ng panibagong hukbo ng undead para sa ikalawang round. Mabilis niyang nasuri ang sitwasyon at tama niyang nahulaan ang kahinaan ng halimaw. Bagamat napakabilis nito sa tuwid ang pagsugod, napakabagal naman nitong lumiko at magbago ng direksyon. Dahil dito, perpekto ang isang estratehiyang palibutan ito mula sa lahat ng panig. Muling nagngalit at umatungal sa galit ang dambuhalang baboy ramo. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin nitong napapalibutan na ito ng isang bagong pangkat ng mga skeleton mage na handa nang sumunod sa bawat utos ni Chinhao. Dahil napakinabangan niya ang pagiging padalos-dalos ng baboy ramo, inutusan ni Chinhao ang kanyang mga skeleton mage na pakawalan ang kanilang buong lakas. Agad na naglunsad ang mga ito ng sunod-sunod na fireball. Nagsama-sama ang mga bowl ang apoy sa isang napakalaking pagsabog na tumama ng direkta sa halimaw. Nang hamupa ang apoy at usok, ang dating nakakatakot na elite monster ay isa na lamang umuusok na bangkay. Kaagad siyang nakatanggap ng system notification para sa pagkakapatay nito. Nakatanggap siya ng 300 experience points at ilang contribution points bilang gantimpala. Ngunit hindi iyon ang pinakamagandang bahagi. Nag-drop din ang halimaw ng isang elite grade leather armor na may malaking dagdag sa stats. Labis ang kasiyahan ni Chinhao nang makita ito. Hindi siya makapaniwalang nakakuha na agad siya ng bihirang kagamitan sa ganito kagang yugto ng laro. Agad niyang isinuot ang bagong armor. Sa sandaling maisuot niya ito, naramdaman niya kaagad ang pagtaas ng kanyang lakas mula sa mga stat bonus nito. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagfa-farm. Muli niyang ipinatawag ang kanyang pamilyar na kumikislap na pala. Nagpa siyang huwag sayangin ang isang napakagandang elite corpse. Kaya naghukay siya ng libingan para rito upang makakuha pa ng karagdagang gantimpala. Matapos ang gawain, umatras siya ng kaunti at minasdan ang bagong button ng lupa.
Sa ibabaw nito ay may dalawang kumikislap na loot orb na lumulutang sa hangin. Sa una, hindi gaanong humanga si Chinhao. Para sa kanya, medyo kuripot ang elite monster dahil dalawang loot orb lamang ang nakuha niya. Ngunit agad nagbago ang kanyang reaksyon nang tuluyang magpakita ang mga laman ng mga ito. Ang dalawang loot orb ay naging dalawang kumikislap na skill book. At sa sandaling makita iyon, tuluyan siyang natigilan sa pagkabigla. Kinilala ng sistema ang mga ito bilang dalawang G-rank skills. Ang una ay isang Willow spell, at ang ikalawa ay isang bagong summoning skill para sa Skeleton Boar. Sa sandaling makita niya ang mga ito, agad niyang binawi ang kanyang naunang reklamo. Sa halip na tawaging kuripot ang halimaw, pinuri niya ito dahil sa napakalaking pagiging mapagbigay nito. Nang mapansin niyang mababa lamang ang spirit cost ng Skeleton Boar Summon, mabilis niyang napagtanto na kaya niyang magpatawag ng isang buong kawan ng mga bagong minion na ito. Dahil dito, agad siyang nagpasya na pag-aralan ang dalawang skill book. Wala na siyang balak maghintay pa. Kaagad niyang ginamit ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, isang system notification ang lumitaw upang kumpirmahing matagumpay niyang natutunan ang dalawang bagong skill at naidagdag ang mga ito sa kanyang lumalaking arsenal. Sabik na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, agad niyang ginamit ang Skeleton Boar Summon. Biglang sumabog ang lupa sa harap niya habang umaalpas mula rito ang kulay ubing enerhiya. Mula sa gitna ng enerhiyang iyon ay lumitaw ang isang skeleton boar. Nagpakawala ito ng isang mabangis na dagandong sa sandaling makumplito ang pagpapatawag. Laking gulat ni Chinhao nang matuklasan na ang bago niyang summon ay isa ring elite tier monster. Mayroon itong matataas na stats at taglay pa ang mapanganib na charge attack. Nasiyahan siya sa kanyang bagong summon. Sa isip niya, magiging mas madali na ngayon ang kanyang pag-level up. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang plano, isang napakalaking gininto ang energy slash ang biglang humiwa sa kalapit na bahagi ng lupain. Parang pinutol nito ang tanawin sa lakas ng pag-atake. Agad na nakuha nito ang kanyang atensyon. Napalingon siya sa direksyon ng pagsabog ng enerhiya habang nagtataka kung sino pa ang maaaring magkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Lumalabas na ang may kagagawan nito ay isa ring estudyante na nagngangalang Qian Zihao, na kasalukuyang sinusubukang agawin ang isang elite turtle monster mula sa dalawang ibang estudyante. Galit na galit ang dalawa habang sinisigawan siya. Ayon sa kanila, sila ang unang nakatagpo sa elite monster at wala siyang karapatang agawin ito. Ngunit ngumisi lamang si Qian Zihao. Para sa kanya, sapat ng dahilan ang pagiging mas malakas upang magkaroon ng karapatan sa anumang gusto niya. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Chinhao ang nangyayari. Agad niyang nakilala ang uri ng taong si Qian Zihao. Isa itong tipikal na pay-to-win player na gumagamit ng mamahaling kagamitan upang magkaroon ng malaking kalamangan. Nang magsawa na siya sa pakikipagtalo, muli siyang nagpakawala ng isang napakalaking sword wave. Humagupit ang pag-atake sa lugar at tumama sa dalawang estudyante. Sa lakas ng tama, tumilapon silang dalawa palayo. Matapos alisin ang mga humahadlang sa kanya, sinimulan niyang habulin ang natatakot na elite turtle monster. At nang sa wakas ay handa na siyang tapusin ito gamit ang isang napakalakas na sword skill, biglang may nangyari. Mula sa lupa, isang pangkat ng mga skeleton mage ang biglang sumulpot. Wala silang inaksayang oras. Agad silang nagpakawala ng sunod-sunod na fireball. Eksaktong tumama ang kanilang pag-atake sa tamang sandali at sila ang nakakuha ng huling tama sa elite monster. Sa isang iglap, napatay ang pagong. Natigilan si Qian Zihao. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at nagtatakang iniisip kung sino ang biglang sumulpot at kumuha ng kanyang kill. Samantala, si Wei Xiao ang tunay na nakinabang sa pangyayari. Dahil sa huling tama na iyon, agad siyang umabot sa level 6.
Kasabay nito ay nakatanggap siya ng karagdagang pagtaas sa kanyang mga stats. Nang malaman ni Qian Zihao kung sino ang kumuha ng kanyang monster, tuluyan siyang nagngit-ngit sa galit. Pasigan niyang inakusahan si Wei Xiao na ninakaw nito ang kanyang elite monster. Ngunit kalmado lamang si Wei Xiao, at parang walang nangyari, ipinaliwanag niyang nagkusa lamang ang kanyang mga summon. Hindi ito pinaniwalaan ni Qian Zihao kahit isang segundo. Agad siyang naglabas ng kanyang kapangyarihan at naghanda para sa laban, saka nagpakawala ng isang napakalaking gininto ang sword wave diretso kay Wei. Dahil dito, napilitan si Wei na magtaas ng isang purple energy barrier upang salagin ang paparating na pag-atake. Ngunit ang tinatawag niyang barrier ay hindi isang ordinaryong depensa. Ang kanyang mga skeleton mage ang biglang nagtipon at bumuo ng isang pader upang saluhin ang atake. Gayunpaman, tinamaan sila ng gininto ang sword wave at tuluyang nadurog, nagkalat sa libo-libong piraso. Dahil dito, tuluyang nawasak ang depensa ni Wei at dumaan ang atake patungo sa kanya. Sa huling sandali, nakaiwas siya. Napagtanto niyang ang kanyang mga summon ay sapat lamang upang pabagalin ang momentum ng pag-atake. Mula sa gilid, sigurado ang ibang mga estudyante na si Wei ay nakipaglaban sa kalabang hindi niya kayang talunin. Ngunit dito na nagbago ang lahat. Tama na ang pagiging mahinahon ni Wei. Napagdesisyonan niyang si Qian Zihao ang nagdala ng laban na ito sa ganitong sitwasyon. Biglang sumabog ang lupa habang ipinatawag niya ang kanyang bagong hukbo. Mula sa kulay ubing liwanag, lumitaw ang skeleton boars sa paligid niya. Walang paligoy-ligoy, agad niyang inutusan ang mga ito na gamitin ang kanilang barbarian charge. At sa isang iglap, ang buong kawan ay sumugod ng sabay-sabay patungo sa kalaban. Hindi natin tatawaging random student si Wei Xiao sa puntong ito, pero sige, tuloy ang kwento. Kahit ganoon, tinalikuran lamang ni Qian Zihao ang sitwasyon at ngumisi, kumbinsidong walang kabuluhan ang mas maraming minions laban sa kanya. Direkta siyang sumugod upang salubungin ang mga ito. Nagbanggaan ang kanyang espada at ang bungo ng nangungunang skeleton boar. Ngunit agad siyang natigilan. Hindi siya makapaniwala na ang isang estudyanteng tulad ni Wei Xiao ay may ganitong kalakas na summon. Ang nangungunang skeleton boar ay nagpakawala ng isang mabangis na dagandong, habang ang katawan nito ay kumikislap sa sobrang lakas ng kulay ubing enerhiya. Bago pa makapag-react si Qian Zihao, nataman ang kanyang gininto ang espada at naalis ito sa kanyang pagkakahawak. Sinundan ito ng isang malakas na headbutt na tumama sa kanya at nagpadala sa kanya na gamulong sa ere. Dahil dito, naging bukas siya sa buong paparating na atake. Ang natitirang kawan ng undead ay sabay-sabay na sumugod. Sumigaw sa takot si Qian Zihao, napagtanto niyang kahit ang kanyang mamahaling kagamitan ay wala ng silbi sa sitwasyong ito. At sa isang malakas na bangga, isa sa mga skeleton boar ang tuluyang tumama sa kanya ng buong bigat. Dahil dito, tuluyan siyang bumagsak at nawalan ng malay sa lupa, lubusang natalo ng rumaragas ang kawan. Mula sa ligtas na distansya, ang dalawang estudyanteng kanyang inapi ay natigilan sa sobrang lakas ng kanilang nasaksihan. Dahil dito, kalmadong sinabi ni Wei Xiao sa kanila na tulungan nilang buhatin si Qian Zihao palabas, dahil kung mamamatay ito sa loob ng dungeon, malalagay silang lahat sa malaking gulo. Nagkatinginan ang dalawa at awkward na nagpasalamat kay Wei Xiao, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Habang buhat-buhat na ng dalawang estudyante ang walang malay na si Qian Zihao palayo sa battlefield, naiwan mag-isa si Wei Xiao sa gitna ng labanan. Perpektong pagkakataon sana ito para bumalik siya sa kanyang tunay na plano, ang paglibing ng mga bangkay para sa karagdagang loot. Lumapit siya sa malaking pagong, iniisip na agad ang mga posibleng drops nito. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang napakalaking asol na malabnaw na nilalang ang biglang sumulpot mula sa kawalan at bumagsak ng may malakas na splash,
dahilan upang umatras si Wei sa gulat. Agad itong kinilala ng sistema bilang isang level 5 splitting slime, isang tunay na tier 0 boss monster. Natigilan si Wei sa hindi makapaniwala. Isang boss monster, ganito kaga. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras ang slime. Kaagad itong nagpakawala ng sunod-sunod na corrosive bubbles. Nang makita ni Wei ang mapanganib na acid attack, agad siyang nagpalakas ng kanyang sariling kapangyarihan upang magdepensa. Nagpakawala siya ng ghost fire, na sumalubong sa mga papasugod na corrosive bubbles at pinigil ang direktang tama. Gayunpaman, ang mga natitirang acid ay patuloy na bumagsak sa paligid, sumisingaw at kumakain sa lupa habang pinagmamasdan niya itong unti-unting natutunaw. Napagtanto niya na hindi ito simpleng kalaban. Ang slime ay tila walang epekto mula sa unang tama at agad na nakabawi. Dahan-dahan itong muling umangat, handa na namang magpakawala ng isa pang atake. Agad na ipinatawag ni Wei Xiao ang kanyang buong hukbo ng skeleton mages. Walang patumpik-tampak, sabay-sabay silang nagpakawala ng napakalaking barrage ng fireballs. Sa gitna ng ere, nagbanggaan ang mga bowl ang apoy at ang corrosive acid ng slime, na nagdulot ng magulong pagsabog sa hangin. Ngunit ang backslash ng acid ay napakadelikado. Isa sa kanyang skeleton mages ang agad na nataman at tuluyang natunaw, nawasak sa isang iglap. Doon niya napagtanto na masyadong mahina ang depensa ng kanyang mga mages para sa ganitong laban. Kaya agad siyang lumipat sa plano B. Ginamit niya ang kanyang mas matitibay na skeleton boars. Isang utos lamang, at agad silang sumugod patungo sa boss monster. Isa-isa nilang sinabayan ang galit na pagsugod at direktang bumangga sa slime. Sa unang tingin, tila nakuha nila ang buong impact ng atake. Dahil dito, sandaling natuwa si Wei, akala niya ay gumana ang kanyang brute force strategy. Ngunit mabilis siyang napatigil. Ang slime ay hindi pa tapos. Sa halip na matalo, lalo lamang itong nagalit. Nagpakawala ito ng isang malalim na gurgling na tunog habang muling nag-iipon ng enerhiya ang buong katawan nito. Unti-unting nagsimulang kumikislap ang slime. At doon niya napagtanto ang tunay na kakayahan nito. Ang split ability nito ay nagsisimulang mag-activate. Isang espesyal na skill ang handa nitong ilabas, ang kakayahang mag-multiply at bumuo ng isang buong hukbo ng mas maliliit na slimes. Napagtanto ni Wei Xiao na ang ginawa niyang pag-atake ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon, eksaktong ayon sa mga babala sa mga libro. Ngunit sa halip na magpanik, ngumisi lamang siya. Sinabi niya na hindi uubra sa kanya ang ganitong uri ng strategy, at idineklara niyang pagdating sa laban na tungkol sa dami, siya ang walang kapantay na master. Sa tamang sandali, ang bagong nabuong hukbo ng mga maliliit na slime ay sabay-sabay na nagpakawala ng isang koordinadong acid barrage. Agad na inutusan ni Wei ang kanyang mga skeleton boars na bumuo ng isang meat shield, sinalo ang buong atake ng acid. Naligo ang mga ito sa corrosive na likido habang pilit nilang pinipigilan ang paglusob, eksaktong bahagi ng plano ni Wei. Dahil dito, nabigyan ng pagkakataon ang kanyang skeleton mages. Walang sayang na oras, sabay-sabay silang nagpakawala ng isang napakalaking fireball counterattack. Bumuo ito ng isang bilog na pagsabog ng mahika sa paligid ng buong slime army. Sa isang iglap, tuluyang nawasak ang lahat ng maliliit na slime sa isang napakalakas na apoy. Kasabay nito, nakatanggap si Wei ng double level up, umabot sa level 7, kasama ang isang dagdag 5 stat boost dahil sa pagkatalo ng boss. Ang buong battlefield ay napuno ng mga loot drops, mas marami kaysa sa inaasahan niya. Lumabas ang iba't ibang low-level equipment, na agad niyang naisip na maaaring ibenta para sa magandang kita. Dahil dito, kinuha niya ang kanyang bag at nagsimulang pulutin ang lahat ng nakakalat na loot, determinado siyang linisin ang buong lugar bago pa may ibang makadating.
Sa sandaling akmang magsisimula pa lang siyang mangolekta ng loot, isang system notification ang biglang lumitaw na nag-aanunsyo na opisyal nang tapos ang oras ng trial. Natigilan si Wei Xiao nang walang babala, at sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang bumukas ang isang teleportation circle. Hinayla siya palabas ng instance habang hawak-hawak pa rin ang kanyang malaking bag ng loot. Isang iglap lang, lahat ng estudyante ay sabay-sabay na ibinalik sa starting plaza, halatang naguguluhan at hindi makapaniwala na tapos na agad ang isang oras. Nang bumalik si Wei sa totoong mundo, may kaunting panghihinayang siya dahil kakasimula pa lang niyang uminit sa laban. Sa paligid niya, may mga estudyanteng halos hindi makapaniwala na nakaligtas sila matapos makasalubong ang Wolfpack leader. May isa pang estudyante na nagkukwento tungkol sa isang babaeng nagngangalang Xu Xiaoqing, na umano'y nagsolo pa ng buong grupo ng mga ito. Habang nakikinig siya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa kabilang dulo ng courtyard. Si Dai pala, ang kanyang kaibigan, na may mayabang na ngiti habang tinatanong siya kung mahuhulaan niya ang kanyang bagong level. Casual na sumagot si Wei at hinula ang level 5. Ngunit agad siyang sinigawan ni Dai at sinabing ang level 5 ay halos pang honor roll na ng principal. Ipinagmalaki ni Dai na siya ay nasa level 4 na at tila ba ito na ang tuktok ng kanilang klase. Ngumiti lang si Wei at binigyan siya ng thumbs up, sinasabing sapat na iyon para makakuha ng dagdag na credit. Ngunit habang nag-aalok si Dai na protektahan si Wei mula ngayon, biglang may tinig ng babae ang tumawag mula sa likuran nila. Agad na humakbang si Dai sa harap ni Wei Xiao, handang siya ang humarap sa tinawag na school beauty. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya nito sa balikat at basta na lamang itinulak palayo na para bang maliit na sagabal lamang siya. Dahil sa lakas nito, napaupo si Dai sa lupa, tuluyang natigilan at hindi makapaniwala. Dahil dito, humakbang si Wei upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan, at nagbabala na hindi siya magpipigil habang pinapagana ang kanyang staff. Ngunit hindi man lang natinag ang babae. Sa isang iglap, nagpakita siya ng isang napakalaking gininto ang espada at sinabi kay Wei na subukan siya. Unang sumugod si Wei, ngunit madali lamang siyang naiwasan ng babae, at sa isang mabilis na galaw ay naple-ace siya sa pamamagitan ng isang sipa. Sumunod ay mabilis na umatake si Wei gamit ang kanyang pala, handang tapusin agad ang laban. Ngunit sinangga ito ng babae gamit ang isang napakalaking golden sword wave, habang sinasabing masyadong mabagal ang kanyang atake. Gayunpaman, nanatiling matatag ang kanyang sandata laban sa pagsabog ng enerhiya. Dahil dito, tinanong niya kung iyon na ba talaga ang buong lakas nito. Ang babae ay natigilan, halatang nagulat na ang isang summoner ay may ganitong kalakas na raw power. Isang mabilis na status check ang ginawa, at lumabas na si Wei Xiao ay isa ng level 7 undead summoner. Dahil dito, halos matulala ang babae, dahil matagal na siyang nagha-hustle at nagga-grind para maabot lamang ang parehong antas. Muli siyang lumapit si Wei para umatake, ngunit bigla niyang itinigil ang kanyang pala ilang pulgada na lang bago tumama sa mukha ng babae. Ngumisi siya at tinanong kung bakit hindi man lang siya nag-abala na umiwas sa huling atake. Dahil dito, tuluyang sumuko ang babae, napaluhod at inamin na wala nang saysay lumaban pa dahil malinaw na siya na naman ang panalo. Pagkatapos nito, umalis siya, at sinabi na sa unified exams na lamang nila aayusin ang kanilang laban. Pinanood siya ni Wei habang papalayo, iniisip na sayang at masyado itong nakatuon sa panalo. Sa hindi kalayuan, isang kaina-hinalang lalaki mula sa crowd ang tahimik na nagmamasid sa kanya. Naitala niya ang nakakagulat na bilis ng pag-angat ni Wei hanggang level 7. Lumabas na siya ay ipinadala mismo ni Chen Zihao upang bantayan si Wei Xiao. Bumalik si Wei Xiao sa kanyang kaibigan na si Dai, na halatang ginhawa ang pakiramdam habang nagrereklamo na nag-alala lang siya nang wala namang dahilan.
Ngunit nagkibit-balikat lamang si Wei at ipinaalala sa kanya na siya mismo ang gustong maging mahinahon siya. Matapos ang pagtatapos ng trial, sinabi ni Wei kay Dai na may aasikasuhin pa siya at umalis na. Bitbit pa rin ang kanyang malaking bag ng loot na hindi pa niya naibebenta mula sa dungeon. Dumiretso siya sa lokal na trading market upang ibenta ang kanyang mga bagong nakuhang kagamitan. Ngunit habang papalapit siya, biglang may isang kainahinalang lalaki ang sumulpot sa likuran niya at hinawakan siya, nagtatanong tungkol sa mga kagamitan. Ito rin ang parehong especially iya na kanina pa sumusubaybay sa kanya. Sa parehong sandali, isang makinis na puting kotse ang mabilis na umalis sa kalsada. Samantala, si Xu Xiaoqing ay nasa loob ng kotse kasama ang kanyang ama, mukhang tuluyang nadismaya matapos ang kanyang pagkatalo. Kumbinsido siyang isa siyang kabiguan dahil natalo siya ng isang random summoner, tulad ni Wei Xiao. Sinubukan siyang pakalmayan ng kanyang ama at sinabing isa pa rin siya sa mga pinakamahuhusay na estudyante, ngunit hindi ito sapat para sa kanya. Para sa kanya, ang mahalaga ay natalo siya ng patas ni Wei Xiao. Nag-alok ang kanyang ama na gumamit ng impluwensya upang makaganti siya, ngunit tumanggi siya at iginiit na aabutan niya si Wei sa sarili niyang kakayahan. Dahil dito, napuno ng pagmamataas ang kanyang ama. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang ama na protektahan si Wei mula sa paparating na paghihiganti ng pamilya Qian. Pumayag ang kanyang ama, ngunit mali ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon at napag-isip-isip na gagawa siya ng background check sa boyfriend ng kanyang anak. Sa palengke, sinusubukan ni Wei Xiao na makahanap ng bibili ng kanyang mga nakuha mula sa dungeon nang may isang random na lalaki ang lumapit sa kanya at sinubukang ibenta ang kanyang sariling gear. Ngunit mabilis na nagbago ang tono ng kainahinalang mga ngalakal na ito at sinubukang bilhin naman ang loot ni Wei. Agad na nabasa ni Wei ang kanyang intensyon at sinabi nitong malamang ay balak lamang niyang i-flip ito para sa tubo. Mariing iginiit ng mga ngalakal na si Old Jiang na siya ang pinaka-honest na tao sa paligid, na isang malinaw na senyales na kabaliktaran iyon. Hinamon siya ni Wei na patunayan ito at ipinakita ang kanyang mga paninda. Ibinagsak niya ang isang bag ng loot na sobrang liwanag at kalidad na halos nakakasilaw. Natigilan si Old Jiang nang makita ang isang level 5 slime sword kasama ng 25 piraso ng kagamitan. Agad niyang sinubukang i-lowball si Wei sa halagang 15,000 para sa buong lote. Ngunit tumanggi si Wei at nag-counter-offer ng 20,000, pinanindigan ang kanyang presyo. Masyadong mabilis pumayag si Old Jiang, at doon agad napagtanto ni Wei na naloko siya. Agad niyang na-realize na malinaw siyang na-scam sa mismong harap niya. Matapos makuha ang kanyang pinagbentahan, kalmadong tinanong ng mga ngalakal kung si Wei Xiao ba ay mula sa lokal na akademya. Pagkatapos ay inalok siya nito ng isang storage bag, sinasabing kakailanganin niya ito sa mga susunod na dungeon run. Nagtanong si Wei tungkol sa presyo, at gaya ng inaasahan niya, tila papunta na naman ito sa panibagong patibong. Sinabi ng mga ngalakal na si Old Jiang na ang presyo ay 50,000, ngunit may student discount daw kaya ibinaba ito sa 30,000. Dito, pinutol ni Wei ang alok at nag-counter ng 15,000. Agad itong tinanggap ni Old Jiang nang halos hindi na nagdalawang isip, kasama pa ang mahigpit na no refunds policy, diretso ang 15,000 yuan transfer, at tuluyan nang naisara ang deal. Doon pa lamang napagtanto ni Wei na sa loob lang ng 10 minuto, 2 beses na siyang naloko. Samantala, sa mas madilim na bahagi ng bayan, isang matandang lalaki ang umuupo ng kwarto para sa buong buwan. Sa labas, mukha lamang siyang bagong tenant na walang pinagkaiba sa iba. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na siya ay inupahan upang magmanman sa isang problematikong binatilyo. At ang binatilyong iyon ay si Wei Xiao, na nagkataong sa parehong lugar din nakatira.
Pagbalik ni Wei sa kanyang bagong tinutuluyan, agad siyang sinalubong ng kanyang landlady na si Wu Xinyewa. Alam na niya ang tungkol sa kanyang pag-awaken bilang necromancer at sa kanyang mahusay na performance sa trial. Bago pa makapag-react si Wei, bigla siyang itinulak ni Wu Xinyewa sa pader, pinigil siya sa kanyang kinatatayuan. Sinabi nitong sa wakas ay maibibigay na niya ang special gift para sa kanya, sabay lapit sa kanyang mukha at inutusan siyang ipikit ang kanyang mga mata. Dahil dito, agad na nag-isip si Wei ng kung ano-ano at napunta ang kanyang isip sa maling interpretasyon ng sitwasyon. Ngunit biglang nagbago ang eksena. Isang maliit na kahon ang inilabas ni Wu Xinyewa, na ikinagulat ni Wei. Ayon sa system, ang laman nito ay isang skeleton finger, isang item na maaaring mag-upgrade ng kanyang mga summon o magbigay ng kakayahang maging undead. Ipinaliwanag niya na ang bagay na iyon ay isang alaala mula sa kanyang yumaong asawa, at posibleng may kinalaman ang mismong bagay sa kanyang pagkamatay. Naintindihan ni Wei Xiao ang koneksyon ng mga pahiwatig at agad niyang tinanong kung ang makapangyarihang artifact na ito ba ay kapalit para sa paghihiganti sa asawa nito. Kinumpirma ito ng landlady na si Wu Xinyewa, na para bang opisyal niya itong iniaatas kay Wei bilang isang misyon upang imbestigahan at lutasin ang misteryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Dito, pinag-isipan ni Wei ang mga benepisyo at panganib. Alam niyang makapangyarihan ang artifact, ngunit kaakibat nito ang malalaking panganib at hindi tiyak na mga kalaban. Sa huli, pinili pa rin niyang tanggapin ang alok. Iniisip na mabait naman ito sa kanya at may utang siya rito. Kaya't buong pagdedesisyon niyang tinanggap ang quest at nangakong gagawin niya ang lahat para matapos ito. Sa sobrang tuwa, bigla siyang niyakap ni Wu Xinyewa, tinatawag siyang savior, kahit hindi pa niya nagagawa ang kahit ano. Ngunit agad din siyang kumalas, sinasabing sapat na para sa kanya ang simpleng pangakong tutulong si Wei sa ngayon. Pagkatapos ng emosyonal na sandali, nagpaalam sila sa isa't isa, at bumalik si Wei Xiao sa kanyang apartment. Isinara niya ang pinto, at naiwan siyang mag-isa upang pag-isipan ang mabigat na misyong tinanggap niya. Sa loob ng kanyang apartment, alam niyang ang skeleton finger na ito ay isang malaking game changer. Dahil dito, agad niyang naisip na subukan ito. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang item habang sumabog ang kulay ubing enerhiya sa paligid niya. Hinayaan niyang lamunin siya ng kapangyarihan nito habang tuluyang isinasagawa ang undead transformation. Isang napakalaking ulap ng mahiwagang usok ang pumuno sa kanyang silid. Isang system window ang lumitaw, na nagkukumpirma na ang Transformation ay patuloy na kumakain ng kanyang EXP kada minuto. Unti-unting nahayag ang kanyang bagong anyo, isa na siyang ganap na skeleton. Naramdaman niya ang malaking pagtaas ng stats at agad niyang nagustuhan ang kanyang bagong itsura. Ngunit naalala niya na ito ay isang enhancement lamang, kaya nanaig ang kanyang kuryosidad kung lahat ba ng bahagi ng kanyang katawan ay naapektuhan din. Kaya't sinilip niya ang kanyang sarili sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, ngunit agad niyang napagtanto na ang enhancement ay tila hindi gumana sa isang partikular na bahagi, na ikinagulat at ikinataranta niya ng husto. Agad siyang nagpanik, desperadong sinusubukang ibalik ang kanyang anyo bago pa ito tuluyang maging permanente.